Ba't nag-i-spark yan? Oh my God. Hello everyone! So, for today's video ay mag-aala vlogger tayo ngayon to the highest level na ite. So, ipapakilala ko sa inyo yung in-unbox natin last time, yung newest machine ng Algo Laser, which is yung Alpha MK2. Super easy to use. Ayan. So, gusto ko kasing ipakita sa inyo kung gaano siya ka-easy gamitin and ano yung mga materials na kaya niyang ma-engrave, ma-cut at kung ano-ano pa yung materials na pwede nating magawa gamit ang ating Alpha MK2 by Algo Laser. O diba? Napaka-sturdy ng kanyang katawan, ng kanyang frame. Ayan ang ganda-ganda niya. And ano to? Right now naka-sale siya, guys. Order na kayo. May it's available na ngayon dito sa Pilipinas sa Lazada, sa Shopee. Pwede kayong umorder. Ayan. So, let's get it on. Tingnan na natin ngayon ang ating Algo Laser Alpha MK2. Super easy to use. Ayan. So, ito yung ating Alpha MK2. Dali. Paano ba tong ring light? Ayan. Ito siya. So, ayan, very natural lang ating kalugaran. Walang ligpit-ligpit. But, of course, ang pinakamahalaga sa atin is itong ating Alpha MK2. So, ito siya. So, may touchscreen. Ito yung kanyang front. Andito yung kanyang emergency, MM, lahat mga kung ano dyan. And then, ito yung kanyang LCD. So, mamaya tayo pupunta sa LCD. So, ito po ay Alpha na 20 watts ang kanyang laser module. 20 watts yan. Mas mataas siya. So, mas mataas, mas maganda, mas mabilis yung engrave at mas marami yung kaya niyang i-engrave. And also for cutting, napakaganda nito. Kasi kaya niyang kumat ng mas makakapal na mga kahoy. And it comes with air pump. Ayan, yung air pump natin. So, pinag-aaralan ko pa rin kung ano yung pinaka-usage ng air pump. Mostly, ginagamit ko to for cutting. So, ayan. Patalastas muna tayo. Ito yung dati kong laser. It's DIY 5 watts. Ayan. Algo Laser DIY kit 5 watts. Ayan yung dati kong laser. So, ito yung air pump. Adjustable yung kanyang air volume. So, ito yung pinaka-body ng ating Alpha MK2. Nakikita nyo naman yan sa mga post ko na napaka-sturdy niya lang. And napakadali ho nitong i-assemble. Kasi as in, nilagay mo na lang yung mga frame. Ganyan. O, saksak mo na lang yung mga frame. Kasi nga, super easy to use tong Algo Laser natin na Alpha MK2. Ito, ang pinaka-the best dito is itong touchscreen niya. Kasi, pwede ka nang mag-engrave kahit walang computer. Ayan. So, makokontrol mo tong makakapag-engrave ka, makakapag-cut ka ng kahit walang computer. Ito lang yung gamit mo. Ayan. Try natin to. Next, engraving materials. Ayan. May mga save photos na dito. Try lang natin. So, ito. Ayan. Makokontrol mo siya. Ayan o. So, hindi masyadong makita yung Ayan. 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 Ayan o. Kung saan mo siya dalhin, nandoon pupunta yung module. And then, ito yung pag-frame. Pwede ka rin mag-frame. O, walang materials. Meron pala. Oh, ayan, nag-frame siya. So, back na natin. So, ayan lang naman. Pwede ka ring mag-cut. Pero magpapasok ka ng materials for cutting. Kasi iba yung settings ng for cutting. Ayan, try natin yung settings pala ng engraving. Kalkalin. Ito, kunwari yan. Engraving. Ayan. So, sa settings ng engraving, ayan. Kung ano yung
type of ano mo. May metal, acrylic, and plywood. Yung type ng materials na gagamitin mo. And the quality, highest, high, medium, ganyan. Power, ganyan. Tapos speed, ayan, meron dyan. Tapos ilang pass, kung ilang pass siya dadaloy. Tapos meron ding size. Pwede ka ring mag-resize dito. O, diba? All in yan. O. And ano pa ba? Okay, so ayan yung kanyang control, may air pump control, may motion control, ayan yung motion control, parang remote control ano, ayan, mag-home yan, ayan, ganyan. Tapos, basta andyan dyan yung ibang ano, andyan dyan yung ibang option, ayan, so, itry natin ngayon mag-cut gamit itong screen. Magka-cut tayo ng ref magnet. Let's get it on. Punta na tayo sa ref magnet. Okay, for this video ay magka-cut tayo ng magnet sheet. 1mm po yung size niya. So, let's get it on. Let's start it. Pagka-cut ng ref magnet, gagamit po tayo ng ito, yung LCD ng Alpha MK2. Then, engrave. I-home mo muna. Okay, then USB. Hanapin lang natin yung file. Ayan. Oh, so bali, yan na nakaset na tayo. Then, processing na natin. Of course, yung focus. Naka-focus na ho yan. Drag natin yung bilog. Dito. Ayan. Kung nakikita ninyo kung saan ko siya idalhin, doon siya napupunta. Medyo maliwanag yung screen sa video. Frame natin. Ayan. Okay. Okay na yan. And then, back. Tapos, next. Ito na lang, engrave. Ayan na siya. Okay, natapos siya in 21 seconds. Tapos, tingnan natin. Ito na siya. Ayun. Okay. Okay, so perfectly cut na circle. And this is our ref magnet. Kabit na natin yung sticker. Ito yung sticker. Dito yung sticker. Ano? Hindi, dito dapat yung likod eh. Dito ikakabit. Ayan yung edges niya. So, lilinisin niyo yung, lilinisin niyo yung edge kasi may mga marka ng, yan, yung pagka-laser. Ayan siya. Oh. Alpha MK2 lang malakas. Ayan, so tapos na tayong mag-cut nung ref magnet 1mm sheet na magnet. Ayan. Ito yung pinagkatan niya. Ayan, so may dumi-dumi pa nga siya. Nakikita ba yung dumi-dumi? Ayan, so may dumi-dumi pa siya. Nakita nyo parang nag-i-spark pero nothing happens naman. Ito na yung kanyang ref magnet. Ayan, so madumi siya dun sa gilid. Oh, maalikabok. Ayan. Pero ito na yung ref magnet. Dinikitan ko na rin siya ng bilog na sticker para naman ma-imagine natin yung pagka-ref magnet niya. Alang-alang mong magnet sheet lang na bilog, diba? Ayan. So, ganyan naman yung cut niya. Malinis naman din yung cut niya. Oh. Ayan. Ang galing kasi kinat to for only, seconds lang. Hindi inabot ng 1 minuto. Seconds. I think 21 seconds. Kumagat. Oh, diba? Ang ganda.
Oh, pwede ka nang mag-shape ng ref magnet na ano, yung mga uso-uso ngayon, mga ano, pang souvenir na ref magnet, ganyan. Oh, di ba? Ang ganda, ang linis niya. Ito yung pinaglabasan. Oh, ayan. Gee! Okay, doon na tayo. Punta na tayo sa next item na testing natin. Let's get it on! Okay, start! So, ayan na yung ating acrylic keychain na in-engrave. So, nag-itim yung output niya dahil dun sa metal sheet na black. But, it's still good kasi tignan mo. Ayan, di ba? Kitang-kita siya. So, na-engrave talaga siya. Actually, yung naging engrave niya is nandito sa likod. So, mas maganda pala kung naging portrait ko. Ayan na siya. Oh, di ba? Taray! Ayan. So, i-try naman natin ngayon ang acrylic. Ayan, lamp. Ayan na siya. Let's go. Ayan siya. Wow! Ganda! Diba? Ayan guys, so tapos na siyang mag-engrave directly dun sa ating stainless steel, and napansin ko na nga na may kulay, and itong part na to, hinawakan ko siya kaso sobrang init kaya nabitawan ko. So don't forget, kapag stainless steel ang inyong ila-laser, mainit po siya, kailangan yung palamigin, and punasan nyo na rin kasi medyo may ano siya, alikabok. Ayan, so tuwan-tuwa ako kasi ang ganda ng kulay niya, parang nag-gradient, gradient siya. Ayan, so punasan siya ng kapatid ko para makita natin yung pinaka-itsura ng pagka-laser. Pero nakita ko na to, ang kinis, sobrang kinis niya, as in talaga, wala siyang scratch, wala, sobrang kinis, ang ganda ng output nito sa stainless steel. Kaya, ayan, super love it talaga tong MK2. Super easy to use din talaga. Ayan na siya. Ayan, napunasan na siya ng kapatid ko. And, taran! Ang ganda! Wow na wow talaga! Okay, let's get it on sa next item! Una natin, syempre. Bakit? Ito pala. Pang brand.
Ang angas, ang ina. Baon, no? Yung ring light, buksan mo. Wala namang juice eh. Yan, kasi. Oh, ayan oh. Simon the Great. Ang angas ng belt. Titiyak ko lang kabay yan eh. Job ko. Yan yan. Ito naman ah. Pwede mag-ganyan ako sa... Nag-ano ka nila? Tulad ka nila? Hindi. Hindi. Iba na. Maganda na. Ah, bale. Ayan na nga guys. So, natapos na tayo sa lahat ng ating testing ngayon. So, ipapakita ko na ang aking, asan na ba? Ayan, yung kanina is yung magnet sheet na 1mm na tinesting natin. So, napaka-clean po ng cut ni Alpha MK2 dyan. Napakaganda at napakabilis kasi it takes only 21 seconds to cut this. 2.5 inches diameter siya. Ayan. And next is yung nag-try tayo ng acrylic. Actually, meron yung kaninang Father's Day na acrylic, kaso na arbor na. Hindi ko naman papakita. Eto, si Maloy, si Bini. Bakit may nagsasounds, Asis? Ay, yung nga pala. Ayan, eto ang acrylic lamp. Ayan, acrylic lamp. Trinay din natin siya. And ayan, tanggalin ko lang doon. Ayan. So, napakakinis nung back-to-back niya. Parang nasa loob yung engrave. Napakaganda ng outfit. Okay. Ayan. And next natin is nag-try din kami sa stainless steel na gold. Ito siya. Nakikita ba? Hindi. Lapit na po. Ayan. Ayan siya. Stainless steel. Nagkaroon siya ng color, no? Ang ganda ng naging kulay niya. Ayan. O, diba? Pwede po siya sa stainless steel. So, and next is, nag-try din ako sa belt. Leather belt. Ayan. So, yung belt ng kapatid ko ay naging branded. O. Ayan. Pasensya na po sa aso. Ito yung belt. Nakikita? Lapit mo pa. Ayan. Ayan yung belt. So, ang ganda nung baon nung laser. Kasi, parang yung tatak ng mga branded leather talaga na nabibili sa mall. Ang ganda. Talagang na-surprise din ako na ganun yung magiging output. Hindi ko inakala yung ganitong output. Promise. Ang ganda, oh. Ang galing talaga ng Alpha MK2. At saka sobrang nadalian lang din kami gawin siya at gamitin yung Alpha MK2 dito. Ano lang siya,
1 minute and 20 something seconds, ganun. Ayan. Ang ganda. Talagang ang lakas maka-branded nung sa leather. I love na Alpha MK2 easy to use talaga siya. And lastly, nag-try kami sa pants. Ayan. Ito yung kita. Ito siya. Ayan. Ayan. O, diba? Tinatahiyan ng nanay ko kanina. Tapos ngayon kinuha namin. Ini-engrave namin siya. Ayan. So, pwedeng-pwede siya sa pants. Na-engrave din siya. O, diba? So, sobrang mura nito ngayon. Kaya, if you're thinking to buy laser, I can advise and I can recommend Alpha MK2. Kasi talagang super easy to use and user-friendly siya. Hindi ka mahihirapan na gamitin siya. Kasi talagang parang plug and play na lang, ganun. Plug and play, adjust na lang ng power, force, yun nga, ganun. Wala na masyadong eme-eme. Hindi mo na kailangan pag-aralan masyado. Pero kailangan pa rin kabisado syempre yung mga power, force, mga ganun. But, I can say na talagang super daling gamitin ito. As in, kasi kahit dito lang, gamit lang tong LCD na to, pwede kang mag-cut, mag-engrave, and lahat ng controls andito na rin. Ayan. Pwede ka nga rin mag-snap photo gamit yung Algo Laser app, then engrave na agad. Gamit through Wi-Fi naman siya. Ayan. So I hope natulungan ko kayo mag-isip, mag-decide, and I hope na ibigay ko rin yung sagot sa katanungan nyo tungkol sa mga material test. Kung marami tayong trinay ngayon, diba? Ayan, so thank you so much for watching, and see you on my next mga kung ano-ano pa. Thank you so much everyone. Bye! Malapit pa lang kami sa Pampanga yun. Hindi pa ba yung Joko? Wala ba?